Tong 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 pakitong-kitong alimango sa dagat, may sariling fiesta sa Quezon, ipinagdiriwang. Sa putik, may mga gumagapang na ginto. Patunay raw dito ang mahigit 500 alimangong alagang-alaga ni Namang Liderato at Jojo sa farm na ito sa Hagonoy, Bulacan. Pinapakain nila ang mga ito ng tira-tirang mga isda sa palengke. Tawag dito ay silinyase. Silinyase, ginagawa itong tuyo. Kasi ang kailangan kasi ng alimango yung medyo mamurahing isda lang para naman makinabang yung nag-aalaga ng alimango. At para raw masiguro nilang didilaw ang alige o taba ng kanilang alimango, binubusog din nila ang mga ito ng mais. Makalipas lang daw ang 4 hanggang 5 buwan, ang galangaw na alimango pwede nang pakinabangan. Sa pamagitan lang daw ng pagpisil sa bahagi ng tiyan ng alimango, malalaman kung ito'y mataba at puno ng alige. Pagka ganitong matigas talagang mataba alimango. Hindi pa masyadong kompleto sa edad dito pero mataba na. Ine-export daw nila ang kanilang mga alimango sa China, Taiwan at Singapore. Kada tray raw nito, maaari silang kumita ng mula 15 hanggang 20 mil. Sa laking araw ng kita sa pag-aalimango, marami ang umaasa rito. Kasama na ang mag-amang Jolito at Jomar, tubong Kalawag sa Quezon. Pag nanguhuli palagi yung nasisipit, okay lang. Para may makain. Ang mga nahuling katang, ang tawag nila dito sa alimango, idinidiretso sa palengke. 200 hanggang 300 pesos ang benta kada kilo. Pero bago mapakyaw ang kanilang mga katang, pinili na ni Jomar ang pinakamaliksi. Isasali raw niya ito sa karera ng mga alimango. Sa mga produktong maganda ng aming bayan ng alimango. At maaaring kung hindi man dito naggagaling ang pinakamaraming produksyon ng alimango, ay ito ang pinagkakabuhayan ng aming mamamayan. Masasabi kong marami rin ng talagang alimango dito sa aming bayan. Si Jomar, pinapraktis ang kanyang pambato sa karera ng mga alimango. Pinainom rin niya ito ng tubig para lalo raw makondisyon. Tinimbang. 200 grams. Pag ito ay bumaba sa 200 grams at tumaas naman sa 300, so disqualified. Nung nagsimula ang karera, kanya-kanya ng karipas ang mga alimango. Ang ilang katang tila wala sa mood. May mga tinamad tumakbo. At meron ding mga alimangong umatras pabalik sa starting line. Samantala, dahil seryoso sa pag-ariba ang alimango ni Jomar, matapos lang ang mahigit 10 segundo, una na itong nakarating sa finish line. 13.90 seconds. Ang premyo, 2,000 pesos. Masaya at bigyan ko yung premyo. Bibili ko na po yung gusto kong bilhin. Nagtagisan din ang mga mag-aalimango sa pabilisan ng paghuli at pagtatali. Isa sa mga sumali, si Romel. Sa mahigit 8 taon daw niyang panghuhuli ng katang o alimango, hindi lang 100 beses na siyang nasipit. Ito, muntik na maputol itong daliri ko nito. Gawa ng alimango. Pero kahit
gaano kabihasa ang mga kalahok sa panghuhuli at pagtatali ng alimango, meron pa ring mga nasipit. Nasipit ka ba, sir? Hindi na masyadong masakit. Okay lang, baliwala. Spirito na ako ay. Huwag mo yung tikit-tikit dyan! Ayusin mo! Ang itinanghal na kampiyon sa kategoryang ito, Si Romel Asado sa pinakamabilis na pagtatali ng alimango na may oras na 1 minute and 29 seconds. si Romel. Ang kanyang premyo, 3,000 pesos. Sayang, ibibigay ko sa mga magulang. World class daw ang laki at bigat ng mga alimango dito sa Calawag. At ang itinanghal na hari ng mga katang sa taong ito, ang dala ni Neryo na may timbang na halos 2 kilo. Wala po akong masasabi kung hindi natutuwa po ako at nanalo ang aking alimangong dala. Pero ano pa ba ang masasarap sa hamon ng mga alimango, kundi ang kainin ng mga ito? Ang pambatong putahe ni Karen, crab with buttered sauce. Una munang pinakuluan ni Karen ang alimango sa loob ng 5 minuto. Tatapon ko po yung tubig, lalagay ko po yung soda nito. At saka muli niya itong pinakuluan sa soft drinks para raw magkaroon ng kakaibang lasa. Sunod niya itong tinimplahan ng asukal, ketchup at butter. Kapag lumapot na ang sauce, pwede na itong ihain. Ang ipatitikim naman ni Aling Epifasyon, sinigang na alimango. Sa pinakuloang tubig na may bawang at asin, inihalo ni Aling Epifasyon ang katang, tinimplahan ng paminta at iba pang pampalasa, at saka sinahugan ng kangkong at okra. At nilagyan syempre ng pampaasim. Ang kampiyon naman sa Crab Cook Fest nung nakaraang taon na si Rosalinda, relyenong alimango ang pambato niya ngayon. Ang nilagang alimango, hinimay ang laman. Kailangan hindi siya masira kasi diyan ilalagay yung mga sangkap na pagsasama-samahin. Sunod niyang iginisa ang giniling na karne at laman ng alimango na sinahugan pa ng pickles. Sinamahan ng pasas at sariwang itlog na ipinalaman sa shell ng alimango at saka pinasingawan. Na sarap ng alimango Ay, number 7. ang crab with buttered sauce ni Karen. Masaya, sir. Masarap sa pakiramdam. Na-appreciate nila yung luto namin. Ito ay rich in protein, tsaka ito ay mababa ang calories content. Pero yung aligi, mataas ang kanyang cholesterol. So, hinay-hinay lang sa pagkain ng crab. Sa linamnam ng laman ng alimango o katang, sino ba naman ang hindi matatakam? At sabihin pang may ilang alimangong naghihilaan pababa. Dito sa Calawag sa Quezon, naging daan sila para maitulak pataas ang turismo at hanap buhay ng kanilang bayan. Susunod, sa kanilang mga kamay nakasalalay ang kagandahan at kagwapuhan ng kanilang mga kliyente. Maalaga siya, mabait siya. Mga hairstylist ng mga sikat.